So mga kamamay, pag-usapan naman natin ngayon ang mga kahinaan ng isang lalaki na kapag ginawa mo is totoong mababaliw at lubusang maghahabol sa iyo ang mga ito. So wag natin ito masyadong patagalin pa mga kamamay. Ano nga ba yung unang dapat meron ka o dapat mong gawin upang mabaliw at maghabol ang isang lalaki? So yung una, kailangan hindi ka masyadong nagpapapansin sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, kailangan pigilin mo yung sarili mo na magpapansin sa kanya, yung OA na magpapansin sa kanya. Kasi kalimitan ng mga babae ngayon, ang napapansin ko, kapag may gusto siya sa isang lalaki, lubos siyang nagpapapansin, nagiging maingay, nagiging OA na minsan. Sobrang dami ng gustong gawin, sa sobrang dami ng gustong unahin para lang mapansin ng isang lalaki, nagiging awkward na. Ang nagiging dating sa isang lalaki, parang nagiging desperada ang isang babae kapag kaganyan. Pero kung ang isang babae ay tahimik lang, nag-aayos, nagpapaganda, may sariling sex appeal, sigurado akong mas mapapansin ka ng isang lalaki kaysa doon sa isang babaeng maganda, sexy, kaso maingay, kaso papansin. Okay, nauumay ang isang lalaki kapag ganun mga kamamay. Hayaan mong pansinin ka ng isang lalaki dahil sa iyong pagkamisteryosa, dahil sa iyong pananahimik, dahil sa iyong walang kadaldalan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, upang mabaliw, habul-habulin ka ng isang lalaki, kailangan mong hindi magpapansin sa isang lalaki. Kaya nga nung iba, di ba, sinasabi, ano kayang meron doon sa babae na yon? Hindi man masyadong kagandahan eh. Pero bakit hinahabol ng mga kalalakihan? Pero bakit parang ang dami na nagkakandara pa sa kanya? Kasi nga, hindi siya papansin. Meron siyang sariling ganda na hindi man nakita ng iba, pero yung mga totoong lalaki lang ang nakakapuna. Okay? Ganun i-value ng ibang mga lalaki yung babaeng ganun, yung hindi nagpapapansin kumpara doon sa mga babaeng ang iingay. Okay, kung magpapansin, nakakaumay yung ganun mga kamamay. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang mga girls, huwag kayo masyadong papansin. Imbes, i-improve nyo ang inyong sarili, mag-ayos at magpaganda kayo para mapansin kayo ng isang lalaki. So, malinaw tayo dyan. So, next, ang mga ngiti at titig ng isang babae. Oo, mga kamamay, nakakapukaw din po ito ng pansin ng isang lalaki. Kapag tumingin ka, direct to his eyes. Okay? Kapag ngumiti ka, na nagkatitigan kayo, malamang sa malamang, ang isang lalaki ay magkakaroon na ng deep feelings sa iyo. Marami ng mga katanungan ang papasok sa kanyang isipan. Marami ng katanungan ang kanyang iisipin. Sabihin nun, ba't kaya yung babae na yun tumitig sa akin tapos sabay pang ngumiti? Baka gusto ko nun. Baka crush ako nun. O baka naman pinasasabik-sabik lang ako. Marami siyang iisipin. It's either oo, it's either hindi, it's either pwede. So ngayon, magugulo ang isipan ng isang lalaki hanggang siya ay mabaliw sa kakaisip, hanggang siya ay mabaliw sa kahahabol, na kahit sa kanyang pagtulog, kahit sa kanyang paghiga, talagang mapupuyat siya sa kakaisip kung bakit ganun sa kanya ang isang babae. Kaya kung ikaw yung babae na palangiti at yung tumitig ay halos 2 to 3 seconds, malamang sa malamang, nagkakaroon na po ng idea ang isang lalaki kung ano ba ang meron sa likod ng bawat ngiti at pagtitig mo sa kanya ng ganyan. Kaya mga kamamay, kung kayo ay may gustong lalaki, kung kayo ay merong asawa, kung kayo ay may jowa, gawin niyo po itong madalas. Para sa ganon, ang isang lalaki ay mabaliw sa kakaisip, ang isang lalaki ay mabaliw sa kakahabol sa iyo. So gawin niyo po yan mga kamamay, napaka-effective po niyan. Okay, kahit malayo ang isang lalaki, tingnan ninyo sabay ngiti. Mag-iwan kayo ng 2 to 3 seconds bago niyo alisin ang inyong tingin. Malamang sa malamang, mag-iisip, magugulumihanan, magtataka, magtatanong.
At higit sa lahat, titibok ang puso niyan para sa iyo sapagkat hindi niya mapapansin. Lagi ka na niyang iniisip hanggang sa unti-unti nang nadidevelop yung kanyang nararamdaman para sa iyo. Alright? So sana na-gets niyo po yan, mga kamamay. So next, ang pagiging misteryosa mong babae. Yes, mga kamamay, ang pagiging misteryosa mong babae. Yung tipong hindi ka palaging nag-a-update sa kanya. Yung tipong hindi mo palaging sinasabi lahat ng update mo sa buhay mo. Nagtataka, nagtatanong, nag-iisip, nagwa-wonder ang isang lalaki sa babaeng kagaya mo. Hindi niya alam kung anong meron ka. Nagtataka siya bakit parang iba ka kaysa sa ibang mga babae. So nagwa-wonder ang isang lalaki, nagtataka, nag-iisip, nagtatanong, hanggang sa mapuyat na rin sa pag-iisip sa iyo dahil misteryosa ka eh. Gusto kanyang kilalanin. Gusto kanyang maging kaibigan, pero paano? Hindi ka umiimik. Ngumingiti ka lang. Tumititig ka lang. Ang lakas mong makamisteryosa sa kanya. Ang lakas ng dating. Ang lakas ng appeal mo sa kanya. Kung kaya't marami ang mga kalalakihan ang nagiging curious, ang nagiging misteryosa sa iyo. Kaya please mga kamamay, panatilihin niyo po yung pagiging mysterious girl ninyo pagdating sa isang lalaki sapagkat yan ang kanilang hinahanap. Yan ang kanilang gustong matuklasan sa kabila ng mga ngiti mong yan. Sa kabila ng maaamo mong mukhang yan. Yan ang gusto niya kilalanin kung anong ugali meron ka, kung anong saya ka kapag nakasama, kung anong meron ka sa likod ng iyong sarili. Ganyan ang mga kalalakihan. The more na nai-excite, the more na gusto nilang mas kilalanin ka, the more na maghahabol at mababaliw siya o sila sa inyo. Kaya mga kamamay, yung pagiging misteryosa mong babae, wag na wag mo yung aalisin sa sarili mo kahit pa. Magtanong sila sa iyo, kahit na kulitin ka nila, sumagot ka lang, pero wag mong ikukwento ang lahat. Hayaan mo lang silang mag-isip, magtaka, magtanong, okay? Mahiwagaan sa iyo, hanggang sa hindi nila napapansin ang kanilang sarili ay hulog na sa inyo, nababaliw na sa inyo, hinahanap-hanap na kayo. So sana malinaw din tayo dito mga kamamay bago tayo mag-proceed sa kabila. If ever gusto nyo yung ganito klase ng love advice, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. So next, ang sex appeal ng isang babae. Yes, mga kamamay. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mag-workout kayo, mag-jogging kayo, mag-gym kayo. Sapagkat yan ang magbibigay sa inyo ng maayos, mataas na sex appeal na talagang magpapahabol, magpapabaliw sa karamihan ng mga kalalakihan na kapag nakita kay panggigigilan ka, hahabulin ka, pagpapantasyahan ka, at yan na ang simula ng kanilang pagkabaliw at paghahabol sa iyo kapag nakita kanyang mataas ang sex appeal. Yes, mga kamamay, hindi lang po ito nakikita sa mga babaeng may kagandahang itsura, kundi doon sa mga babaeng hindi mo masasabing maganda, pero ang lakas ng appeal niya. Mas gusto ko mga kamamay, yung mataas na appeal ng isang babae kaysa sa puro ganda lang. Okay? Mas gusto ko yung mga babaeng mataas ang appeal eh. Kumpara doon sa mga babaeng maganda nga pero wala namang kadating-dating. Magkaiba po yun mga kamamay ha. Yung ganda at sex appeal, magkaiba po yun. Ang sex appeal po, pwede mo yung makita sa isang babaeng hindi naman ganun kagandahan pero gumaganda pag naramdaman mo yung sex appeal. Yung sex appeal naman, mas maganda sana kung meron din yung isang magandang babae kaso kadalasan wala eh. Ganda lang pero walang dating. Hindi ka kikilabutan pag nakita mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas maganda pa rin yung mga babaeng may sex appeal. At makukuha nyo po yan mga kamamay kung kayo ay magwo-workout, magsusumba, pagagandahin nyo ang inyong hubog ng katawan, ang inyong pagiging alindog, may babalik ninyo. So doon po nangyayari ang taas ng sex appeal kung paano nyo po ito gagawin. So sana malinaw po yan mga kamamay ha. So next, bigyan mo lagi ng challenge ang isang lalaki. Yes, mga kamamay. Ayaw ng mga lalaki yung mga babaeng easy to get. Tatandaan nyo yan, mga kamamay. Kahit ano pang itsura mong babae, wag na wag kang magiging easy to get. Kahit ano pang gusto mo sa isang lalaki, sabihin na natin, ang laki ng gusto mo sa isang lalaki dahil gwapo,
pero huwag kang magiging easy to get. Sapagkat pag nakita ng isang lalaki na easy to get ka, doon nagsisimula ang pagiging low value mo pagdating sa kanya. Dahil bakit? Paano? Siyempre, pag nakita niyang easy to get ka, nawawala na ng challenge. Sabihin, kung kinaya kong makuha ka ng ganong kadali, how much more ng iba pa? Eh di marami ka ng napagdaan ng iba't ibang mga lalaki kung easy to get ka. Kaya wag mong ipapakita ang pagiging easy to get mo sa ibang mga lalaki para hindi bumaba ang value mo sa mga yan. At sa pananatili mo ng pagiging high value, diyan kanila kababaliwan at kahahabol-habulan. Kaya please mga kamamay, bigyan palagi ng challenge ang isang lalaki hanggat maaari magpakipot ka, huwag ka palaging available. Hayaan mong mag-aksaya ng oras sa inyong isang lalaki para maging high value ka sa kanila. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga kahinaan ng isang lalaki na dapat taglayin po ninyo. Nasabi ko na at sana madali niyo po itong masusundan. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Salamat sa mga tumapos. See you for our next video na marami pa tayong gagawing love advice na kagaya neto. So mahal ko po kayo. Paalam.